Mga kababayan, may tatanong ako sa inyo. Nakapagtataka ba kung bakit sa kabila ng libu-libong relihiyon, simbahan, at mga kapilya, at iba pang mga religious structure sa buong Pilipinas, nagawa ng iba't ibang sikta, ay nananatili pa rin talamak ang kahirapan, korupsyon at kawalan ng disiplina sa ating lipunan? Bakit ang bansa natin na tinaguri ang pinakarelihiyoso dito sa Asia ay siya rin ang pinakamahirap? Kung tatanungin niyo po yan sa mga leader ng mga relihiyon, ay alam na natin ang ipapaliwanag pare-pareho. Common na sa atin yun. Pangkaraniwan na nating naririnig ang ipapaliwanag nila. Halos memoryado na natin yan. Ngunit sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong pakinggan ang paliwanag ko. Dahil bago po ang paliwanag ko. Iba sa paliwanag nila. May malaki pong operational failure sa ating kaisipan. Ang failure po na yan ay hindi naman nagmula sa iyo. Hindi mo kasalanan yan. Hindi mo kagagawan. Ito ay sadyang itinalaga sa iyo sa pamamagitan ng tinatawag nating indoktrinasyon o ang sistematikong pagprograma sa utak ng tao mula pa sa kanyang pagkabata. Ngayon, sa episode ng ating programa dito sa YouTube channel, himayin natin gamit ang mataas na antas na pag-iisip kung paano nilason ang iyong default truth o ang original mong kakayahang mag-isip at kung paano ka ginawa nitong sunod-sunuran sa isang script na sinulat ng iba. Ang ikalawang bahagi ng ating pagtalakay ay ang pagtuklas sa default truth. Yung pinagmulan ng kakayahan mong mag-isip. Suriin natin ang kasaysayan ng ating bansa at ng lahing Pilipino mula noong taong 1521, dinala rito ng mga Kastila ang Katolisismo. Hindi lang ito basta relihiyon. Ito ang naging default truth o pinaka-operating system ng utak ng mga Pilipino mula sa panahong iyon at maging hanggang sa kasalukuyan. Sa loob ng mahigit 300 taon, as far as I know, 333 years, tinuruan tayo na ang pagsunod ng nakapikit mata ay kabanalan at ang pagtatanong ay isang malaking kasalanan. Pansinin ninyo, nung isinilang ka sa mundong ito, may pinili ka bang sarili mong pananampalataya? Wala. Binihisan ka, bininyagan ka, at bago ka pa natutong bumasa ng alpabeto, pinasok na sa unang ipinasok sa utak mo ang konsepto ng kasalanan, impyerno, ang parusa. Ito ang tinatawag nating institutionalization. Isang pader ng dogma na nakapaligid sa iyo mula pa sa pagsilang at maaring hanggang ngayon ay naririyan. At ang nais natin, kapwa tayo makalaya sa pader na yan. At nang magsimula na namang humina ang impluensya ng lumang institusyon, ano ang nangyari? May mga bagong nagsulputan ng mga sikta o mga relihiyon na sumalo sa mga tao. Ginamit nila ang parehong formula, ang emotional marketing. Yung mga desperadong tao, yung biktima ng kaapihan, yun ang napakabilis kasing mapasapit. At ang fear-based factor o fear-based control, sinalo nila ang mga Pilipinong may emotional instability, mga taong naghahanap ng kalinga dahil sa hirap ng buhay, at binigyan sila ng panibagong script. So, pangatlong bahagi ay ang implementasyon ng takot. Paano gumagana ang indoctrination na ito? Gumagana ito sa pamamagitan ng isang pag-install ng isang partikular na file sa iyong utak. Ang file ng takot
At guilt. Ano yung feeling of guilt? Naging guilty ka sa sarili mo. Panoorin mo ang mga nagpagtitipon ngayon. Bakit umiiyak ang mga tao? Bakit may sumisigaw? Bakit ang kanilang mga emosyon ay pinaglalaruan? Bakit may sumisigaw? Diba? Bakit may umiiyak? Bakit? Dahil ang kanilang emosyon ay pinaglalaruan gamit ang isang maingat na binuong script. Sinasabi sa'yo, kapag umalis ka rito, susumpa ka. Kapag nag-alinlangit ka, parurusahan ka ng demonyo. Dahil sasabihin sa'yo na ang demonyo ang utor ng pag-aalinlangan. No? Kapag hindi ka nagbigay ng iyong ikapo, mawalan ka ng biyaya. Ganon. Sa ating mataas na antas ng pagsusuri, sa realidad, ang takot na yan ay isang virtual na kadena. Walang universal na batas na nagsasabing ang paggamit ng iyong rasyonal na pag-iisip ay isang krimen. Ang pagtatanong ay hindi pagrebelde sa lumikha. Ito ay paggamit ng pinakamataas na antas ng regalo na binigay sa atin ng ating matalinong kaisipan. No? Kung kaya't mga kababayan, ang Advanced Pinoy ay hindi umaasa sa hiwaga o milagro upang ayusin ang kanyang buhay. Ang kaligtasan mula sa gutom, sa sakit, sa krimen ay hindi nakukuha sa pag-iyak sa loob ng isang kapilya, kumbento o anumang struktura ng sikta ng relihiyon. Ito ay nakakamit sa pamagitan ng kalkulasyon. Tamang kalkulasyon, risk assessment, at siyensya, science, paggamit ng science, pagkaunawa ng science and technology. Kapag ang utak mo ay nakakulong sa script ng indoctrination, hindi ka makakaisip ng teknolohiya, hindi mo mapapag-aralan ng engineering, at hindi mo rin may aahon ang sarili mong may aahon ang iyong komunidad dahil sa ang buong focus mo ay nakatali sa isang mundong hindi mo pa nakikita. Ngayon, ang unang araw ng iyong paglaya. Basagin natin ang piring sa iyong mga mata. Kilalanin mo na ikaw ay biktima lamang ng isang lumang programa at may kapangyarihan kang i-delete ang file na ito na nariyan sa utak mo upang simulan mo ang rasyonal na pag-unlad. At bilang ika-4 na bahagi, ang pagkatapos at hamon. Ako po ang inyong likod, si retired Police Major Nimrod Balimino, ang iyong partner sa pagbuo ng matalas at malayang kaisipan. Kung sa tingin mo po ay panahon na para gisingin ang mga lohika ng lahing Pilipino, share mo ito, video ito, bahagi ng ating dakilang hangarin. Huwag na po nating tingnan nito ang monetization. Wala po sa vocabulary natin. Ang mahalaga po nito ay makapagbahagi tayo at makasama-sama tayong lumaya. Mag-subscribe ka po sa ating YouTube channel at makita-kita tayo sa susunod na episode kung saan tatalakayin po natin ang Phase 2, ikalawang hakbang. Karugtong ng paksang ito, ang virtual na bilangguan ng sagrado. Kung paano natin binaliwala ang daigdig kapalit ng isang ilusyon sa langit. Manatili po tayong advance ang ating kaisipan. Mga kababayan, mag-isip gamit ang tamang kalkulasyon, hindi ang hiwaga. Hanggang sa muli, the power of the brain be with you always.